Bali, kinuha po yung amin sa 1 Corinthians 16:14. Ang sabi po dito, at ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Yan, dahil po, ang tema natin sa hanggang February ay pagmamahal, pag-ibig po. Yan. Sinasabi po dito na ano man gagawin natin ay dapat mayroong pagmamahal. Dahil hindi po magagawa ng maayos ng isang bagay kung walang pagmamahal. Sabi po ba? Siyempre, lahat ng ating ginagawa, kung wala ang pagmamahal, hindi natin magagawa ng maayos. Yan. Gayun din sa Diyos, gayun din sa Panginoong Hesus, hindi ka makakasunod sa kanyang kalooban kung walang pagmamahal. Diba? Bakit pa tayo nandito ngayon, diba? Simula nung tayo ay nakakilala sa Panginoon na hindi naman kaya tayo nandito dahil nangyayala tayo kung sino sa naganyaya sa atin. Siyempre, nandun yung pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya upang makasunod sa Kanya, kay Jesus, ang paghariin natin ay ang pag-ibig sa ating puso. Ang pag-ibig na itinuro ng Diyos. Yung pala yun. Yung pag-ibig yung Diyos ang ating paghariin. Yung para magagawa natin ng maayos yung mga bagay, yung kalooban ng Panginoon, kung naandun yung pag-ibig. Kasi kung hindi natin nagagawa, yung wala yung pag-ibig, hindi natin dahil sunod sa Panginoon eh. Lagi tayong tumututol. Yan. Saka, mayroon po isang verse na isinuport dito na nasabi dito, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama. Sa Roma po ito, Roma 13 verse 10. Kaya ang pag-ibig ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Yan, sa Roma. Katuparan ng kautusan. So yung pala yung nais ng Panginoon, kung bakit kinuha sa atin yung pag-ibig, yung pagmamahal. Kasi kung yung wala yung pagmamahal, hindi natin matutupad yung kautusan niya eh. Kasi po si Jesus kaya yung nangyari sa kanya dahil sa pagmamahal sa atin, pinag-sacrifice niya yung kanyang sarili para tayo ay matubos. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Dapat tayo makabawi na yung ating pagpunta-punta rito, dapat nga hindi tayo malimit, di ba? Kasi isang yung talagang mahal natin ng Panginoon. Hindi natin siya pinag-aantay. Tayo dapat lagi nag-aantay, lagi nagpapahal tayo. Di ba? Yun. Kasi umiibig tayo sa Panginoon eh. Sabi na, simulahin tayo ay tumandok sa Panginoon na tinagap natin siya bilang tagapagligtas. Dapat nandun na yung pag-ibig natin sa Kanya. Kaya lang po isa. Ang sa akin naman ay kukunin sa Kawikaan 3:5. Itong nasusulat doon, kaya ay kamong titiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Paano ba tayo titiwala kung hindi natin siya kilala? Tanayin ko muna kayo sa Genesis 22. Ito ang tungkol sa pagtitiwala ni Abraham kay Yahweh na ihandog si Isaac sa Diyos bilang hain. Hindi nag-aatubili si Abraham na gawin ito sapagkat taos-pusong siyang nananalig sa Diyos, mas higit ang karunungan ng Diyos karinuman. Susuportahan ko ito ng sa Genesis chapter 22 verse 15. Mula sa langit, nagsalitang mula kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, ako'y si Yahweh, ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipagkait sa akin ang isa-isa mong anak, pagpalain kita. Tapos, nagpagkita muli sa kay Abraham, nagpakita ni Abraham na handa siyang sumunod sa Diyos na walang pasubali sapagkat nagtitiwala siyang lubusan. Nabubuhay muli ng Diyos ang anak niya sapagkat walang imposible na matupad ang pangako niya para kay Abraham sa pamagitan ni Isaac na magbula ang saling lahi. Mayroon po akong katanungan sa inyo na iiniwanan.
Tayo kaya magagawa ba natin ang gayong pagtitiwala at pananalig sa Diyos na makapangyarihan? Yan ang huli ko. Salamat po.